Mga kababayan, ngayong araw po ng Biyernes, June 5 na po 2026, meron po tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Pero bago po natin simulan, mag-short prayer po muna tayo. Panginoon, maraming salamat po sa araw nito na pinulong po sa akin. Gayon din sa manonood ng channel na ito. Pag-ingatan po kami ngayong araw ng Biyernes sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kababayan, may panibagong low pressure area po tayo na minomonitor at ito po ay nasa high chance na ang category para ma-develop po bilang tropical depression. Nagbabanta na rin po itong pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod po na mga oras hanggang sa mga susunod po na mga araw. Aalamin ho natin lahat ng mga detalye, pati na rin po ang weather system na nakakaapekto sa malaking bahagi ho ng Luzon, Visayas at Mindanao. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyo pong kakalimutan na i-like, i-share at subscribe ang ating channel para lahat po ng mga kababayan natin ay malaman po ang update sa lagay ho ng ating panahon. So dito po muna natin uunahin sa banta po ng low pressure area na nagbabanta na rin pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito pong nasa red warning alert po na LPA o nasa high chance sa category na low pressure area ay meron pong lokasyon sa ngayon na 370 kilometers west of Basco, Batanes. Kung makikita ho ninyo sa ating screen, nakapula na po ito o naka-red warning na po ito, high chance na category ng low pressure area at dumikit na rin po ito sa ating Philippine Area of Responsibility. Nagbabantang pumasok sa ating area sa mga susunod po na mga oras. Ito pong low pressure area na ito, wala pa naman po itong direktang epekto sa kanlurang bahagi po ng ating bansa, pero minomonitor po natin ito dahil patuloy po ito pinapalakas ng habagat at yung chance po para ma-develop ito bilang tropical depression ay mas tumaas na po. Ngayon, silipin natin dahil nga po bukod dito sa low pressure area na yan, apektado rin po ang malaking bahagi po ng kanluran po ng ating bansa na tinatawag po natin na habagat o ito pong southwest monsoon. Mamaya marami ho tayong mga detalye na kailangan malaman. So, antabayanan po ninyo at tapusin po ninyo yung ating pinaka-weather update. So, dito natin uunahin. Sa tinatawag po natin na forecast weather condition, dito pa rin po tayo magpo-focus sa area po ng Ilocos Region, Zambales at Bataan. Ang weather condition ho dyan ngayong araw po ng Biyernes, June 5, asahan po natin ang occasional rains o yung madalas na pag-uulan at madalas po yan sa hapon at sa gabi dahil po yan sa banta ng southwest monsoon o hanging habagat. Sa area naman po ng Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, kasama po ang Cavite at Batangas, asahan po natin ang cloudy skies na meron pong scattered rains and thunderstorms dahil pa rin po sa habagat o southwest monsoon. Patuloy po ang paglakas ngayon ng habagat at nakakaapekto ito sa malaking bahagi ng kanluran po ng ating bansa. Sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa na hindi ko nabanggit, daris po ng Luzon, Visayas at Mindanao, ay mataas din ang tsansa ng mga localized thunderstorms lalo na po sa bandang hapon at inaabot pa ito hanggang sa gabi. Ngayon marami po nagtatanong na mga kababayan natin, unahin natin muna, balikan natin yung low pressure area. Kung itong LPA po ay madedevelop pa bilang isang malakas na bagyo. And upon checking po sa ating pinaka-advanced weather forecast and doon din po sa ating tropical cyclone threat potential, hindi pa natin may consider na ito po yung magiging typhoon o magiging super typhoon kapag naging bagyo. Pero yung chance po nito na magkaroon ng rapid intensification ay mas mataas po ang chance. So ang ibig sabihin po ng rapid intensification sa low pressure area, yung bigla ang paglakas po ng bagyo. From tropical depression, pwede itong pumalo sa severe tropical storm kapag mas pinalakas po ng habagat. Ngayon kung makikita ho ninyo, itong LPA po na ito, meron po mga kategorya. Ang low pressure area, meron po yung unlikely, low chance, medium at high chance. Nasa high chance na po ito. Ngayon, silipin ho natin yung ating pong tinatawag na tropical cyclone threat potential. And then dito makikita nyo pong mabuti yung magiging kasunod o yung magiging direction po ng low pressure area at kung madedevelop bilang bagyo. Sa pagitan po natin ng June 4 hanggang sa June 10, makikita nyo consistent na dadaan po ito dyan sa may bandang taas po ng Luzon o dyan po sa may bandang extreme northern Luzon bilang isang high chance po na low pressure area. Mataas din ang chance ang ma-develop bilang mahinang bagyo.
Sa week 2 naman, June 11 hanggang sa June 17, may nakikita tayong panibagong low pressure area na same na dadaanan din po ng low pressure area na aktibo ngayon. So yung nangyayari po ngayon, yung mga low pressure area na yan, dumadaan po sa area na yan dahil po sa sirkulasyon ng hangin na meron po sa habagat o southwest monsoon. Kaya nga lagi ko sinasabi sa ating mga kababayan, no, napakataas po ng chance ang ma-develop ang mga low pressure area kapag aktibo po ang habagat o southwest monsoon. And officially, inanunsyo na po ng Pag-asa na sa wet season na po tayo. Ibig sabihin ito, southwest monsoon. Pero ito, lagi ko pong ipapaalala sa inyo na meron din po tayong tinatawag na monsoon break. Hindi po ibig sabihin kapag habagat season na tayo, tuloy-tuloy na po ito all the time sa buong buwan. No? Meron tayong pahinga sa habagat o yung tinatawag na monsoon break na minsan tumatagal ho ng 1 hanggang 2 linggo. And usually pag monsoon break, sa umaga, sa tanghali magiging maaraw, and then sa hapon po, matataas naman ang tsansa ng mga pag-uulan. Kung makikita nyo, sa ngayon, kahit hindi pa develop itong low pressure area, bilang isang tropical depression, still itinuturing na po itong banta para sa magiging panibagong bagyong tatawaging Esther. Ang banta ng tatawaging bagyong Esther ay magiging pang-5 bagyo ngayon pong 2026 at unang bagyo naman sa buwan po ng June. And then sa pagkatala po ng Pag-asa, sa buwan po ng June, nasa 1 hanggang sa 2 bagyo po ang inaasahang papasok po at madedevelop sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito ipapacheck ko po sa inyo, ipapakita ko sa inyo yung tinatawag po natin na circulation ng mabubuo pong low pressure area at ang habagat dito po sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Pansinin nyo mabuti sa ating screen kung makikita ho ninyo nagtutuloy-tuloy ang development po ng habagat sa kanlurang bahagi po ng ating bansa, especially sa parte po ng Palawan area at yung low pressure area. Nagkakaroon po ng circulation. Ito po, napakasimple po ng explanation natin. Kapag mahina po ang low pressure area, kapag malakas ang habagat, pinapalakas ng habagat ang mahinang sirkulasyon na meron po sa low pressure area. Kapag malakas naman po ang bagyo o low pressure area at mahinang epekto ng habagat, palalakasin naman ng low pressure area o bagyo ang habagat. Ganun lamang po ang nangyayari dahil same ng direction po ang meron sa habagat at ito po sa low pressure area na ating minomonitor. Kaya nga po, laging pinapaalala sa mga kababayan natin, kapag ganitong bagyo season na tayo o habagat season na, kailangan mag-ingat. So ito po, para sa mga gusto din malaman yung ating magiging panahon. Kasi sabi nga ng mga kababayan natin, medyo naiipsa na nga yung init dahil nga po siya napapadalas sa mga pag-ulan tuwing hapon. So ito po, sa parte po ng Metro Manila, ilang bahagi ng ating bansa, kasama na rin ang Marikina, yung mga piling-piling lugar po dyan, aabot po sa 26 degrees Celsius hanggang sa 32 degrees Celsius po ang temperatura sa mga lugar po na yan. And then yung chance naman po ng mga pag-ulan sa hapon at mga localized thunderstorms ay nasa 40% hanggang 60% bandang hapon po yan. So ito po, sa parte po ng Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Palawan, may mga occasional rains. Sa parte po ng Central Visayas, aabot naman ang temperatura sa mga lugar na yan ng 26 hanggang 31 degrees Celsius. Eastern Visayas, aabot po ng 26 hanggang 32 degrees Celsius. Sa parte naman po ng Mindanao, ang lagay naman po ng panahon dyan, ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil po sa mga localized thunderstorms. Ang temperatura po ay aabot sa 25 hanggang 33 degrees Celsius. Ito po yung important notes natin doon sa ating update. Habagat o southwest monsoon pa rin po ang pangunahing weather system o dominant weather system na nakaka-apekto po sa malaking bahagi po ng Luzon, Visayas, and Mindanao. Especially, ito pong kanlurang bahagi ng ating bansa. Western Luzon, Western Visayas ay mas makakaranas sa mga pag-uulan ngayong hapon po ng Biyernes. Kasama dyan ang Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, at Negros Island Region. Posible po ang mga pagbabaha sa mga babang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. So ngayon po, alamin natin yung tinatawag po natin mga kababayan ko na heavy rainfall warning dahil po dito sa banta ng habagat o southwest monsoon. And then kailangan natin malaman dahil nga po itong mga heavy rainfall warning na yan, magdudulot po ng mga pagbabaha sa mga lugar po na maaapektuhan nito. Sa ating pong pinaka-latest update, makakaranas po ng 50
to 100 mm sa dami ng pag-uulan ng area po ng Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, La Union, Pangasinan, Benguet at Zambales ngayong araw po ng Biyernes. Bukas naman po Sabado ng hapon, asahan po natin ng 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet at Zambales. Saturday pa rin po ng hapon hanggang sa linggo ng hapon, asahan po natin ang 50 to 100 millimeters na dami po ng pag-uulan. So ngayon naman po ay silipin natin yung tinatawag po natin na live weather system o forecast natin at makikita nyo mabuti ho dito na aktibo na at meron ng sirkulasyon ng pinakasentro ito nga pong low pressure area. So ito po no, kung makikita nyo po sa ating pinaka-live na mapa o sa ating screen, nandyan na po ang LPA na high chance ang kategory para maging tropical depression. Pagkamat ito'y nasa kanlurang bahagi ng ating bansa, may mga chance ang magkaroon nito ng direktang epekto sa mga susunod po na mga oras or mga araw kapag mas lumakas pa. Napansin nyo mabuti from yellow warning o low chance sa kategory ng low pressure area naging medium at agad-agad pong pumalo sa pagiging high chance o yung tinatawag natin na mataas at chance na maging tropical depression. Yung circulation po ng hangin na meron sa habagat nakikita nyo naman dumadaan o nahihipan po itong low pressure area. Kaya yung development po ng LPA mas mabilis po kung ikukumpara natin sa mga ibang low pressure area na nade-develop po sa may silangang bahagi ng ating bansa. At yan po ay dapat natin paghandaan. Hindi lang kasi habagat po o southwest monsoon ang magpapaulan sa atin ngayong pong buwan ng June. Dahil nga po ang simula talaga ng wet season o southwest monsoon season, habagat season ay ngayon po talagang buwan ng June. So bukod po dyan ay itong habagat po ay patuloy ang paglakas. Ibig sabihin nito, nasa peak na po ang habagat o southwest monsoon. Pero lagi ko sa inyong pinapaalala, mabilis naman pong madedevelop o mabilis nga nadedevelop itong LPA bilang tsansa ng tropical depression. Mabilis din po itong lalayo o lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility kung sakali pong maging bagyo. So paano bibilis at magiging mabilis yung paglabas nito? Dahil po sa sirkulasyon ng hangin na meron po sa habagat o southwest monsoon. Ngayon, bago tayo mag-proceed, bigyan ko muna kayo ng paalala mga kababayan dahil napaka-importante nito. Lalo na yung mga senior natin, no? Yung mga nanay natin dyan, yung mga papasok sa trabaho, mga OFW, ito po yung mga paalalang lagi ko sinasabi sa inyo. Unang-una, dahil meron tayong banta ng low pressure area na high chance at meron din tayong habagat, unang-una kailangan po kayong mag-antabay sa lagay ng ating panahon. Ito po sa ating weather update, ina-explain po natin at hinihimay-himay po natin bawat detalye para maunawaan po ng mga kababayan natin. Ngayon din po, sa parte po ng Metro Manila, ilang bahagi po ng Visayas at Mindanao, yung mga area o crowded place po dyan, maglinis po ng kapaligiran, mga basura. Dahil kapag nagkaroon po tayo ng biglaang pag-uulan dahil po sa habagat at dito po sa trap ng low pressure area, kapag mas pumasok po sa ating Philippine Area of Responsibility, napakataas po ng tsansa ng mga pag-ulan, pagbabaha, kapag maraming basurang babara sa mga kanal. Ito pa mga kababayan ko, ngayon din po, kailangan isiplak natin ng ating mga importanteng gamit, mga dokumento, mga papeles, dahil once na magkaroon tayo ng biglang bugso ng mga pag-ulan, hindi lang dahil sa habagat dahil din sa mga localized thunderstorms. And ang localized thunderstorms, meron po tayong dalawang kategorya. Meron pong normal na thunderstorms, meron pong severe. Yung severe thunderstorms po, malabagyo talagang epekto na tumatagal po ng 45 minutes hanggang sa 2 oras, which is kayang-kaya magpabaha sa mababang lugar, lalo na po sa Metro Manila. Eto pa, kailangan din po natin i-ready ang ating mga go bags. Pagamat nagsimula na officially ang tag-ulan, eto po ay dapat nating sundin. Dapat naka-ready na po yan. Yung one way lang na kailangan natin bubuhatin agad para ready na po. Ang kailangan natin dyan, meron tayong flashlight, meron po tayong mga medicine kit, tubig, importante po yan. Eto pa, dapat po maihabol nyo na i-double check yung mga bahay. Mamaya meron po mga tulo, ang mga bubong at hindi po matibay ang haligay. Para saan? Ito po paghahanda para kung sakaling magkaroon tayo ng mga malalakas na bagyo. Sa mga susunod na buwan ay nakahanda po ang ating kabahayan. Ito pa po, idagdag pa natin, kailangan din po natin mag-imbak ng stock na pagkain yung sasapat po na pang ilang araw. Alam niyo, napakahirap ngayon. Dahil nga po, nagsusunod na o napapadalas na pag-uulan sa hapon, kailangan meron tayong stock ng pagkain. Hindi naman kailangan na sobrang dami, yung sakto lang sa ating budget. At importante po mga kababayan, ito, yung panalangin natin, ipag-pray natin sa Panginoon na ito pong low pressure area ay hindi po lumakas
sa pagiging typhoon o super typhoon. Do alam naman ho natin, yung Typhoon Doming, no, naging typhoon category, pero nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at wala masyadong naging direktang epekto. Ito nga pong banta na magiging bagyong Esther, hindi naman natin sinasabing hindi ito maglalandfall. Pero yung mga senaryong palakasin nito ng habagat, yun po ang ating pinapangambahan dito. At pinapangambahan din natin at kailangan natin ipag-pray na wala po itong maging direktang epekto, especially sa area po ng Batanes, yan sa extreme Northern Luzon. Yung mga lugar po na yan ang madidikitan o malalapitan po ng trap. Ito nga pong low pressure area pag lumapit pa sa ating Philippine Area of Responsibility. At ipapaalala ko mga kabayan ha, hindi porkit ito nga pong banta ng bagyong Esther o ito nga panibagong banta ng sama ng panahon na madedevelop. Magdedepende tayo kung malakas o hindi dahil sa kanyang pangalan. Minsan sinasabi ng mga kababayan natin, naku mukhang malakas ang bagyong Esther, pero hindi pa po natin consider na malakas po ang isang bagyo o isang low pressure area hanggat hindi po lumalabas yung pinaka-tinatawag natin na area of probability nito. So ang ibig po sabihin sa area of probability, yun yung parang apa na sinusundan natin sa forecast tracking system po ng isang sama ng panahon. Bagamat sa ngayon, ito hindi pa nakakatakot o wala pang masyadong direktang epekto, pero diyan po sa may bandang kanlurang bahagi o Western Luzon po, medyo nararamdaman na po unti-unti yung epekto nito kasabay po ng pag-ikot ng habagat o ng southwest monsoon. Kailangan maging handa at maging alerto ang ating mga kababayan. Ulitin ko ho, no? Main weather system natin, habagat pa rin po. Pangalawa, ito nga pong banta ng low pressure area na kahit yan sa category, malapit na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Kinakailangan maging alerto at maging handa po kayo. So ngayon, idagdag natin, kinakailangan meron po kayong jacket, kapote, payong, at kung lalabas po kayo, hindi naman masyadong importante, ay ugaliin yung mga sinabi ko ay dalhin po ninyo. Yung mga senior natin, mag-stay lamang kayo sa inyong mga kababayan kung medyo tayo is alanganin po sa paglabas. So ito, bago ko po tapusin mga kababayan, magbibigay po muli ako ng isang Bible verse ngayong araw po ng Biyernes. And then lagi naman natin ito ginagawa mga kababayan, kinakailangan lang naman po natin tandaan. So ang ating Bible verse po ngayong araw po ng Friday, matatagpuan po sa 1 Corinthians 10:13. Narito po ang sinasabi, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, kayo bibigyan niya ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Alam naman natin itong bagyong ito ay hindi naman dapat sobrang katakutan, no? Yung papalapit na bagyo, no? O yung development ng low pressure area kapag naging bagyo. Pagkos kinakailangan lamang natin na magtiwala sa ating Panginoon na magiging ligtas po tayo anumang sakuna, lindol, malalakas na bagyo, lahat po yan ay kayang-kaya nating alisin sa ating puso bilang pangamba basta magtitiwala po tayo sa ating Panginoon. Mga kababayan, yan po muna ang ating pinaka-latest na weather update and ating Bible verse at yung mga paalala ko po, tandaan po ninyo. And please, huwag po kakalimutan na i-like, share, subscribe ang ating YouTube channel for more weather updates. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat.